Maluha-luha ang mga mata ni Rosa habang nakatanaw sa malaking bahay na nasa harapan niya. Maraming taon ring hindi siya nakabalik rito. At ngayong may pagkakataon na siya, ay hindi niya na iyon sasayangin pa. Mukhang pumapabor din sa kanya ang pagkakataon dahil may nakapaskil doon na nangangailangan ng cook at kasambahay. Pipindutin na sana niya ang doorbell sa gilid ng gate nang bigla na lamang bubukas ito at may gwardiya na nagpamewang sa harapan niya at masungit itong nagtanong kung ano ang ginagawa niya sa harap ng gate. Uutal-utal naman siyang nagsalita at sinabi nga niyang nakita niyang may nakapaskil na naghahanap ng kasambahay kaya't nais niyang mag-apply. Tinignan naman siya nito mula ulo hanggang paa, sabay balik ng tingin sa mukha niya. Nakatakip kasi ng scarf ang kalahati ng kanyang mukha. Sigurado ka bang kaya mo pang magtrabaho rito? Baka mamay't maya kang sinusumpong ng rayuma mo ha, tapos hindi mo magampanan ng maayos ang trabaho mo. Masungit pa naman si madam, kaya walang tumatagal doon. Sa ngayon, isa ang kasambahay dito. Kaya ko pa po. Malakas pa naman po ako. Pwede akong all around. Maglaba, maglinis, magluto at mamlansya. At kahit mamalengke. Okay, sige. Sabi mo dadalhin kita ngayon sa loob para makausap mo si madam. Napangiti naman siya ng malapad dahil sa kanyang narinig. Inilibot rin niya ang kanyang paningin. Ibang-iba na ito sa dati. Halos nabago na ang lahat. Habang naglalakad nga sila patungo sa bahay, ay parang tinutusok ang puso niya. Nanlalamig rin ang kanyang mga kamay. Dinala siya ng gwardiya sa hardin kung saan naroon ang sinasabi nitong madam. May kausap ito sa cellphone kung kaya tinintay nila itong matapos na makipag-usap. Oh, Kanor? Sino yung kasama mo? Nanay mo? Hindi po madam. Nakita ko siyang nakatanaw kanina sa labas. Yun pala gusto niyang mamasukan dito sa inyo. Ano ka ba naman, Kanor? Ang hinahanap natin ay kasambahay, hindi alagain. Mukhang tayo pang mag-aalaga rin Magandang umaga po, madam. Malakas pa naman po ako. Naging ganito lamang ang balat ko dahil sa sunog. Pero hindi pa naman po ako mahina. Hindi po kayo magsisisi kapag kinuha niyo po ako bilang katulong. Parang awa niyo na po, madam. Wala na rin po kasi akong pamilya Kahit naghahanap po ako ng trabaho para buhayin po ang sarili ko. Siguraduhin mo lang na kaya mo pa ha. Saka ayoko nang makupad. Gusto ko yung mabilis na kumilos. Naiintindihan mo ba? Ngumiti at tumangu-tango naman si Rosa. At tinanong niya kung tanggap na ba siya. Sinabi nga ni Lilibet na magdala siya ng mga gamit dahil ngayong araw na siya mag-uumpisa. Nagmadali nga siyang umuwi sa inuupahan niyang bahay. At inilagay niya na sa 2 bag ang mga gamit niya. Kailangan na rin kasi niyang mag-apura dahil hinihintay siya ng driver sa labas. Nang makuha niya na nga ang lahat ng gamit niya at maibalik ang susi sa may-ari ng paupahan, ay sumakay na siya sa may sasakyan. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman habang lulan siya ng sasakyan. Tinanong naman niya ang driver kung ilan ang nakatira sa mansyon. At sinabi nga nitong 3 lamang, ang 2 anak ni Mr. Santiago at si Lilibet. Bakit pala 3 lamang sila? Nasaan yung asawa ni madam? May 3 taon ng patay. Hinintay lang ata niyang makapagtapos at magkaroon ng trabaho ang 2 niyang mga anak sa una niyang asawa. Tapos ayun, inatake sa puso. Yun ang sanhi ng pagkamatay ni Senyor Justado. Mula nga nung mamatay si Sir lumabas na ang totoong ugali ni Madam Lilibet. Huwag kang maingay ha. Huwag mong sabihin na sinabi ko sa iyo ha. Basta't mag-iingat ka lang po sa kanya. Kung wala nga lang sana akong malaking utang na loob kay Sir Justado matagal na sana akong umalis dun. Pero nangako kasi ako sa kanya na pagsisilbihan ko ang mga anak niya na sina Sir Rio at Sir Dariel. Mababait din naman ang mga yun at silang magkapatid lamang ang tinitignan ko, kaya nananatili pa ako magpahanggang sa ngayon.
Talagang mababait ang mga anak ko. Mahinang sabi niya, ngunit narinig pa rin iyon ng driver. Ano po ka mo? Mga anak mo? Anak ba ang sinabi ko? Ang sabi ko mababait pala ang magiging mga amo ko. Saka kaya ko yun si madam. Sanay ako sa mga masungit na amo. Itatanong ko lang po sana, na paano po ang balat mo? Nasunog ka po ba? Nang tanongin nga iyon ng driver na si Ryan, ay kagad siyang natigilan. Nanumbalik ang sakit at hirap na pinagdaraanan niya. Oo, tama ka. Nasunog yung yung pinagtatrabahoan ko dating karinderya. Kaya't heto ang nangyari sa akin. Buti nga't kalahati lamang ng mukha ko ang nasunog. Hindi ang buo kong mukha. Pagsisinungaling niya, dahil hindi niya kayang ikwento ang totoong nangyari, at pipilitin niyang ibaon sa limot ang nakaraan na yon. Sa ngayon, ay pagpapatuloy niya lang ang kanyang pagtatago sa likuran ng pangit at nasunog niyang balat. Hanggang sa makarating na nga silang muli sa mansyon, lumakas na naman ang kabog ng dibdib niya. Paglabas nga niya ng sasakyan, ay sakto naman na nakita niya si Dariel na papasok sa sinasakyan nito na nasa garahe. Sa totoo lang ay hindi niya alam kung sino sa dalawang anak niya ang nakita niya hanggang sa magsalita si Ryan. Good morning, Doc. Pupunta na po kayo ng ospital? Tanong ng driver. Kung kahit napangiti si Rosa, alam niya kung sino sa mga anak niyang may pangarap na maging doktor. Kaya alam niyang si Dariel iyon. Hoy, siya ba yung sinasabi ni Tita Lilibet na bagong kasambahay? Opo, siya nga po. Gagad namang lumapit si Rosa rito at sa totoo lang ay gustong-gusto niya na itong yakapin. Pero alam niyang hindi niya yun pwedeng gawin. Sa ngayon ay sapat na sa kanya ang makita at makasama ang mga ito. Dahil batig niyang ang alam ng mga ito ay namatay siya sa sunog noong mga bata pa lamang ang kanyang mga anak. Magandang araw po. Ako nga po pala si Rosa. Magandang araw rin po. Ako naman po si Dariel. Kapag po pala nilinis mo yung kwarto ko sa second floor, pakilinisan na rin po ng mabuti ha. Salamat po. Sige po, magaling po akong maglinis. Mag-ingat po kayo. Salamat po, Manang Rosa. Sige na, Kuya Ryan. Dalhin mo na siya sa loob. Tama nga ang hinala niya na si Dariel yun. 7 taon pa lamang kasi ito noon nang maganap ang insidente na naging mitya ng pagkakahiwalay nila. Nang maituro naman ni Dayan ang magiging kwarto niya, ay pinakain lamang siya nito ng almusal at nag-umpisa na ngang maglinis. Alam niya ang pasikot-sikot ng bahay dahil bahay niya iyon. Si Dayan ay isa sa mga katulong. Nagulat pa nga ang dalaga nang makitang tuloy-tuloy siya sa itaas at nagtungo siya kaagad sa kwarto ni Dariel. Kaagad na bumungad sa kanya ang mga litrato ng pamilya niya. Ang litrato na magpapatunay kung gaano sila kasaya bilang pamilya. Hindi niya namalaya na pumapatak na pala ang mga luha niya habang titig na titig sa picture frame. Kinuha niya ito at niyakap ng mahigpit. Narito na ako mga anak ko. Muli na tayong magkakasama-sama. Sasabihin ko rin sa inyo ang buong katotohanan, pero hindi pa sa ngayon mga anak. Mahinang sabi niya at ibinalik na ang picture frame sa ibabaw ng lamp drawer. Nagumpisa na nga siyang maglinis. Nilinis niya iyon ng mabuti, gaya ng bilin sa kanya ni Dariel. Sunod nga niyang nilinis ay ang kwarto ni Rio. Sa panganay niyang anak ay walang nakadisplay doon ng mga litrato nila noon. Ang tanging nakadisplay lamang ay ang larawan nito ngayon. Engineer na pala ang panganay ko. Napakagwapo mo rin kagaya ng iyong ama. Kung hindi lang sana siya nagloko noon. Kung hindi lang sana siya natukso sa sekretarya niya. Hindi sana ako aalis ng bahay at magpupunta sa rest house natin sa Batangas. Hindi sana tayo magkakahiwa-hiwalay. Miss na miss ko na kayo mga anak ko. Nang muling patulo na ang kanyang mga luha, ay narinig niya ang mga yapak. Batig niyang patungo iyon sa kwarto kung saan siya naroon. Mabilis niyang inayos ang sarili kahit hindi niya alam kung sino ang paparating. Napatulala na lamang siya
nang makitang si Rio yon. Samantalang ang binata naman ay nagulat dahil ngayon lang siya nakita nito. Good morning po. Ako nga po pala ang bago niyong kasambahay. Nililinis ko lamang po itong kwarto niyo. Ay, salamat naman po at meron na ulit bago. Salamat po ah. Sige lang po, maglinis ka lang po. Maliligo lang naman po ako. Ano nga po palang pangalan mo? Rosa ang pangalan ko. Otal niyang pagpapakilala rito. Kapangalan mo po pala ang mami ko. Halos lumundag naman ang puso niya dahil sa tuwa nang marinig niya iyon. Palihim rin siyang napangiti at inayos ang kama nito. Hindi niya alam kung saan ito galing, kung bakit umaga nang umuwi. Ngunit hindi naman niya ito pwedeng tanungin dahil masyado ng personal iyon. Inayos rin niya ang mga nagkalat na mamahaling mga relo ni Rio at inilagay niya iyon sa lagayan. Pagkatapos niyang maglinis ng second floor, ay nagtungo naman siya sa living room upang doon maglinis. Nakita siya ni Lilibet at sinabing mag-ingat siya dahil mamahali ng mga gamit na naroon. Tumango naman siya at muling itong nagsalita. Pagkatapos mo dyan ha, pakilinisan na rin ang kwarto namin ng asawa ko. Huwag na huwag kang magtatangkang kumuha ng mga kahit anong mga gamit ko ha. Ayoko sa lahat ay yung malikot ang kamay. Opo, hindi naman po ako magnanakaw eh. Mabuti naman kung ganon. Mas lalo nang tumulo ang mga luha ni Rosa nang makapasok siya sa dati nilang kwarto ni Diosdado. Ang kwarto na punong-puno ng masaya at matamis nilang pagsasama. Pero ngayon ay alaala na lamang ang lahat. Walang tigil sa pag-agos ang mga luha niya habang naglilinis ng silid. Lalo na tuwing makikita niya ang larawan nila Diosdado at Lilibet nang ikinasalang mga ito. Isang linggo na ang nakalipas mula nang mamasukan siya sa sariling bahay. Naging malapit na rin sa kanya ang kanyang mga anak. Walang kaalam-alam ang mga ito na siya ang tunay nilang ina. Ang ina na inakala nilang matagal nang patay. Manang Rosa, may tatanong lang po sana ako sa'yo. Ano yan, Sir Dariel? Ikaw lang naman po ang naglilinis ng mga kwarto namin, hindi ba? Lagi kasing may nababawas sa pera ko sa wallet eh. Opo, ako nga po. Pero hindi po ako kumukuha ng pera mo. Pasensya na po ah. Baka nagastos ko lang po at hindi ko maalala. Kalimutan niyo na lamang po yung sinabi ko. Manang Rosa, nakita mo ba yung isang cellphone ko? Nawawala kasi. Tanong nito nang makalapit sa kanila. Ay, hindi po, senyorito. Pero sige po, hanapin ko po. Saan niyo po ba huling ginamit yon? Sa kwarto ko lang naman po nakalagay yun eh. Pero wala na. Hindi rin naman yung lobat pero hindi ko na makontak. Nagtungo nga si Rosa sa kwarto ni Rio upang hanapin ang cellphone nito na nawawala. Kinalkal na nga niya ang cabinet at mga drawer nito. Pero hindi pa rin niya makita ang hinahanap. Maging sa ilalim ng mga unan at kama ay tinignan na rin niya, pati na ang mga basurahan. Pero wala talaga. Pinagpapawisan na rin siya ng malapot dahil alam niyang siya ang mapagbibintangan dahil siya lamang ang naglilinis ng mga kwarto. Ano po, Manang Rosa? Nakita niyo na po ba? Pasensya na, senyorito. Pero wala po. Hinanap ko na po sa buong kwarto mo pero wala pa rin po. Nakakapagtaka naman ata na sunod-sunod yung nawawala, Rosa. Kahapon nawala yung kwintas ko. Pero hinayaan ko na lamang. Baka ako kung saan ko lamang nailagay. Tapos ngayon nawawala ng pera si Dariel at nawawala ng cellphone si Rio. Mukhang may kababalaghang nagaganap sa loob ng pamamahay na to mula nang dumating ka. Pero wala po akong kinukuha, madam. Dahil hindi ko yun kayang gawin sa inyo. Makalipas ang isang buwan, ay mas dumami pang nawawalang mga gamit at pati na rin pera ng magkapatid. Lingid sa kalaman nilang dalawa na si Lilibet pala ang nagnanakaw ng pera at mga gamit nila dahil lagi itong natatalo sa madyong. At upang hindi siya mapagbintangan, ay gumawa siya ng paraan. Kinuha niya ang mamahaling relo ni Rio at inilagay nito sa kama ni Rosa. Nang hanapin nga yun ni Rio, ay sinabi ni Lilibet na doon maghanap sa kwarto ni Rosa. Walang kaalam-alam si Rosa
na naset up na pala siya. Pag-uwi niya galing palengke, ay bumungad sa kanya ang galit na si Rio. Kaagad nitong iniangat ang hawak na relo at tinitigan siya ng masama. Ano to, Manang? Bakit to napunta sa kwarto mo? Huwag mong sabihin na ikaw talaga ang nagnanakaw ng mga nawawalang pera at mga alahas. Nako, hindi po ako. Hindi ko po alam kung paano napunta yun sa kwarto ko. Wala akong kinalaman dyan. Magsisinungaling ko pa talaga? Sa'yo nga nakuha eh. Pati na yung nawawala akong hikaw. Sa'yo natagpuan. Nakuha rin sa ilalim ng unan mo. Maniwala naman po kayo. Hindi ko po magagawang pagnakawan kayo. Ano ba, Manang Rosa? Huwag ka na pong magsinungaling pa. Dito nga nakita sa ilalim ng unan mo itong relo ko eh. Alam mo po bang napakahalaga nito para sa akin? Dahil regalo pa ito sa akin ng daddy ko noong 24th birthday ko. Tapos kukuhanin mo lang? Hindi ka ba namin pinapasweldo ng maayos? Lahat naman po libre dito, hindi ba? Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nagagawa mo pang magnakaw. Galit na sambit ni Rio. Napayuko na lamang si Rosa habang patuloy ito sa pag-iyak. Masakit para sa kanya na pinagbintangan siya ng sarili niyang anak na ninanakawan niya ito, gayong hindi niya ito magagawa. Ipahuli na natin siya sa mga pulis, Rio, para magtandayan. Doon siya magpalipas ng araw at gabi. Teka lang naman po. Huwag naman po. Wala naman talaga akong kinukuha. Malinis po ang konsensya ko. Pero hindi nila pinakinggan ang paliwanag ni Rosa. Pinadampot pa rin siya ng mga ito sa mga pulis. Hinayaan na lamang ni Rosa na dalhin siya sa presinto at ipakulong doon. At habang nasa kulungan, ay sinabi niya sa kanyang sarili na magpapakilala na siya sa kanyang mga anak. Sakto naman na may lumapit sa kanya na pulis at sinabing meron siyang dalaw, kaya't mabilis siyang tumayo at kumapit sa rehas. Tumalimang tingin niya nang makitang si Lilibet iyon. Ano, Rosa? Masarap bang magpalipas ng gabi rito sa kulungan? Umamin ka na kasi. Aminin mo na yung kasalanan mo at baka sakaling mapatawad ka pa namin at matulungan kitang makalabas dito. Kahit naman anong sabihin ko, hindi kayo maniniwala. Pero may isa akong aaminin sa'yo. Ako ang totoong ina ni Rio at Dariel. Napatulala at natawa naman si Lilibet dahil sa sinabi niya. Pinagsabihan pa siya nito na nababaliw siya at masyadong ambisyosa. Nagsasabi ko ng totoo. Ako si Rosa Santiago, ang unang asawa ni Diosdado. Anak ko si Dariel at Rio. At ngayong nagbalik na ako, babawiin ko na ang lahat ng dapat ay sa akin. Totoo po ba ang sinabi mo? Nagulat naman silang dalawa nang bigla na lamang sumulpot si Dariel at narinig pala nito ang mga sinabi niya. Oo anak, ako ito si mami mo. Nung nalaman kong nahuhumaling yung daddy niyo sa sekretarya niya, nagalit ako at nag-away kami. Nagpunta ako sa rest house natin sa Batangas. Nagluluto ako noon at dahil wala ako sa sarili, nakalimutan ko na yung niluluto ko at yun ang naging dahilan ng sunog. Hindi ako makalabas noon. Yun ang huling natatandaan ko. At tapos nung magising ako ay nasa ospital na ako, anak. Nagtagal ako roon dahil sa mga natamo kong sugat at nawalan na rin ako ng alaala. Nang maalala ko na ang lahat ay bumalik ako. Pero ikakasal na pala ang daddy nyo. Sobra akong nasaktan kahit nagpakalayo-layo na lamang ako at bumalik sa nagligtas sa akin na si Gaspar na ilang taong ko na ring inakalang asawa ko dahil nga wala akong maalala noon sa nakaraan ko. At ngayong narito na ako, ang naisip kong paraan para muling makabalik sa inyo, ang mamasukan bilang kasambahay. Patawarin mo ako anak kung naging mahina ako. Mahabang pagsasalaysay ni Rosa. Naniwala naman si Dariel sa kanya at inilabas siya sa kulungan at bumalik sila sa mansyon. Nagngingit-ngit naman sa galit si Lilibet dahil sa muling pagbabalik ni Rosa ay siguradong may tsapwera na siya. Paulit-ulit ring humingi ng tawad si Rio sa kanya dahil hindi ito nakinig sa mga paliwanag niya na hindi talaga siya ang nagnakaw
Maigpit naman niyang niyakap ang kanyang mga anak habang parehong luhaan ang kanilang mga mata. Napakasaya nga niya dahil alam na ng mga anak niya ang totoo at muli na silang magkakasama-sama. Alam rin niyang hindi pa huli ang lahat para bumawi sa lahat ng pagkukulang niya sa kanyang mga anak. Marami mang nasayang na panahon pero ngayon ay wala nang masasayang pa. Hanggang sa umamin na nga si Dayan kung sino talaga ang nagnanakaw at itinuro niya si Lilibet. Ayon dito, ay nakita niyang pumapasok si Lilibet sa kwarto ng magkapatid at kitang-kita rin niya na kumuha ito ng pera sa wallet ni Dariel. Ngunit wala raw siyang lakas ng loob na sabihin ang totoo dahil sa takot niya kay Lilibet at baka palayasin siya nito. Dahil doon ay nagalit ang magkapatid at idinemanda nila ito. Hindi sila galit dahil sa pagnanakaw nito. Galit sila dahil sa pagsisinungaling at pagpe-frame up kay Rosa. Kaya si Rosa ang lumabas na magnanakaw at nakulong. Pakiusap, huwag niyo na akong ipakulong. Pinagsisisihan ko na yung ginawa ko. Nagipit lang talaga ako, kaya ako yung nagawa. Saka ayokong magalit kayo sa akin, kaya't pre-name up ko si Rosa. Hindi ko naman nakalain na siya pala ang totoo niyong ina. Patawarin niyo na ako, Rio at Dariel. Parang awa niyo na. Para namang wala tayong pinagsamahan. Baka nakakalimutan niyo. Ako ang tumayong ina niyo simula nang ikasal kami ng daddy niyo. Tapos ngayon ganito ang igaganti niyo sa akin. Pero mahal mo lang kami kapag nakaharap si Daddy. Plastic ka, tita. Kaya wag na wag mong isusumbat sa amin yan. Nagkamali ka at dapat mong pagbayarin yon. Patagal na akong nawawala ng pera. At ang akala ko ay ang mga kasambayang kumukuha, pero ikaw lang pala. Tuluyan ang nakulong si Lilibet at pinagbabayaran na niya sa kulungan ang mga kasalanan niya. Samantalang ipinaayos naman na ni Dariel ang mukha ng kanyang ina sa kilala nitong plastic surgeon upang bumalik ang dati nitong itsura. Tuwang-tuwa si Rosa habang nakatingin sa salamin at hawak ang kanyang mukha dahil ang ganda niya na ngayon. At wala nang bakas ng sunog sa kanyang muka, maging sa kanyang braso. At ngayon, ay namumuhay sila ng masaya at payapa, walang pagkukunwari, at wala nang itinatagong lihim. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon. At babasahin natin ang lahat ng yan. So paano ka barangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.